Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi mga kababayan ni Jose Castro, yung secret decision to dismiss Raps versus Villanueva, alarming daw. Alarming ba talaga po mga kababayan kasi yung desisyon sikreto lang. Pag ang desisyon sikreto po, malamang sa malamang may salamang ka. At ang isa pang alarming na balita ngayon, hinahanap kung nasaan na si Orly Gutesa. Yung surprise witness po ni Marcoleta, hindi na kasi nagpapakita. Alarming na rin po. Baka kung ano na yung nangyari doon, nawala na lang at sukat. Nakita ninyo, pag-usapan natin mamaya, ang biglang pag-disappear mga kababayan ni Orly Gutesa, ang witness na nagtuturo kay Martin Romualdez na tumanggap daw ng mali-malitang basura. Di ba? Maraming kababalagan ang nangyayari po pag kampo ng mga Duterte po, kaalyado, tulad po ni Senador Joel Villanueva, dismiss na pala yung kaso. Dismiss na yung kaso sa ombudsman. Wala man lang tayo nabalitaan. Dinismiss ni Martires na appointee po ni Digong. Kita ninyo ang mga script nila mga kababayan. Maliwanag ang script. Ito sabi ng Malacanang. Malacanang on Friday said, if indeed true, the secret dismissal of the complaints against Senator Joel Villanueva in connection with the alleged misuse of Priority Development Assistance Fund was alarming. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala, sabi po ni press officer Claire Castro. Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya earlier disclosed that the dismissal was a secret decision, adding that it was hard to believe that a resolution concerning public interest by the previous ombudsman would not be released to the public. Pero sabi po ng mga legal experts, tulad ni dating Senador Gordon, pwede itong i-review kung yung desisyon nga po ni Conchita Morales na nagdi-dismiss mga kababayan kay Senator Joel Villanueva, ni-reverse. Anong rason na hindi i-review at i-reverse ulit? Di ba? Kasi talaga pong kaduda-duda, dinesisyonan in secret. Mahilig sila sa secret eh. Kaya siguro, ang dapat na imbestigan dito si Martires. Yung dapat mag-imbestiga. Yung ombudsman, dating ombudsman. Anyway, yung mag-imbestiga rin. Yung present ombudsman, wala man nagbabawal po na yung dating ombudsman, imbestigahan, i-review yung desisyon. Bakit secret po? O ngayon, dito tayo sa isa pang secret. Yung misteryo mga kababayan ng biglang pag-disappear ni Orly Gutesa. Naalala ninyo? Ayan po, si Orly Gutesa, yung surprise witness ni Rodante Marcoleta. Nasabi po ni Senate President Tito Sen, hindi na daw mahagilap si Gutesa. Ito yung interview, mga kababayan, kay Tito Sen ni Ted Filon. Pakinggan po ninyo. Nasa si Gutesa ngayon? Yun ang hindi namin maalaman. Talagang hilong-hilo ang DOJ doon. Kasi pagkatapos nung nag-testify sa Senate, sabi niya sa affidavit niya, he's fearing for his security, his safety. Kaya di ba, kaya siya lumapit. Di ba? Dahil marami siyang masyadong alam. Ngayon, nung nandun na, ang sabi niya, hindi raw niya kailangan. Dahil sinasabi sa kanya niya, sige, we will take you into protective custody. Sabi sa kanya ni Secretary Remulla. Ang sabi niya, hindi ko kailangan, marines ako. Di ba? Tapang na. Oh. Pero sabi sa kanya ni Secretary Remulla, sige, matend ka bukas pumunta ka sa DOJ bukas at 9:30 ng umaga. Sabi gano'n. Kinabukasan, 10:30, tumatawag sa akin Secretary Remulla, tinatanong sa akin, nasaan na yung testigo niya? Abay, sabi ko, hindi ko alam. Wala namang, hindi namin hawak yun. Sabi ko, ano yun eh. Baga sa sariling hokin yun eh. Hindi na sumipot eh. At hindi na mahagilap.
Tawagan nga sa kanya na pumunta or kumontak man lang sa DOJ. Wala eh. Biglang naglaho. So dapat imbestigahan, mga kababayan, si Marcoleta. Siya yung nag-present kay Gutesa as surprise witness. So ang tanong, saan niya pinatago? Hangang-hanga pa naman si Bato de la Rosa kay Gutesa. Pagkatapos, after na magpasabog ng kanyang fake affidavit, hindi na po magilap ngayon. You see? So ang duda tuloy, mga kababayan, ano ba itong si Gutesa? Siya ba ay yung sinasabi talagang missing link o witness for hire? Tulad, mga kababayan, ng mga previous na pangyayari sa Senado. Nangyari na po ito sa Senado. May mga planted na mga testigo tulad ni Ador Mawanay. Naalala po ninyo? Pero nakapagtataka, mga kababayan, sa hindi na po pagpakita ng witness, surprise witness ni Marcoleta, after na implicate si Martin Romualdez, parang hindi apektado hindi apektado si Rodante mismo. Di ba dapat nagsasalita na siya? Kasi yung witness niya po, hindi na nagpapakita. Pati yung Duterte camp, yung kampo ng mga Duterte, tahimik. Di ba kaduda-duda po, mga kababayan? Di ba dapat alarming na po para sa kanila, na alarma na sila? Kasi yung witness na magdidiin kay Saldico at saka kay Martin Romualdez, kaya lang malabo na madiin po lalo na si Martin Romualdez. Kasi yung affidavit ni Orly Gutesa, mga kababayan, fake. Fake yung notaryo. Dininay ng abogado po. Lawyer denies she notarized affidavit of Senate witness. O ito pala si Orly Gutesa. Sabi po ni Attorney Pichi Rose Espera, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Sa kanyang sulat demanding the deletion of the post, Espera said, the use of my name and notarial commission in connection with said document is spurious, fraudulent, and injurious to my reputation as a member of the bar and as a commissioned notary public. Basag na basag, mga kababayan, yung witness na present po ni Marcoleta na nang magbasa ng affidavit po, kailangan pang i-coach ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, dandanan niya ng pagbabasa, huwag mong madaliin. Galit si Marcoleta. Paragraph 20 niya. Tawanan yung mga tao sa gallery, sa Senate hearing, mga kababayan. Ito, panoorin ninyo. Tawanan. Ayan, si Marcoleta, tumayo. Huwag kang magmamadalian niya. Kung ano nakasulat, yun ang babasahin mo. Paragraph 20. Sabi ko sa inyo, Sarsuela. Gusto nilang ipin down si Martin Romualdez kasi hindi umubra yung script, mga kababayan. Lalo pag nagduda yung mga tao, nagmalaman, other than si Rodante Marcoleta na nag-present ng witness, surprise witness, ang isa sa mga nasa likod, si dating Congressman Mike Defensor pala. Yan ang sabi dyan. According to multiple sources, Mike Defensor personally brought Gutesa to Marcoleta. Itong si Defensor, a long-time Duterte loyalist, is a close friend ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Si Edwin Rodriguez, kapatid ni Vic, was Defensor's campaign manager noong natalo siya sa 2022 Quezon City mayoralty race. So madaling sabi, iisang circle lang sila, si Duterte, Rodriguez, and Defensor. So alam na ninyo ang koneksyon. At malamang,
madaling mahulaan mga kababayan kung sino ang nagtatago ngayon or kung saan nagtatago si Orly Gutesa. Kung sino yung nagpo-protect sa kanya ngayon. Kasi ayaw man po na mag-avail ng Witness Protection Program. Nag-offer si dating DOJ Secretary Rimulya at hinintay pa na pumunta sa DOJ. Hindi na po nagpakita. Pero relax po si Marcoleta at Duterte Camp. Bakit ganun? Yan mga kababayan ang malaking misteryo. You see, pag hindi pa kayo nakalata ng sarsuela nila, ng drama nila, ang ibig sabihin yan, idiot. Idiot kayo. Moron. Di ba po mga kababayan? So malamang mga kababayan, hindi malayo na itong si Gutesa po is a witness for hire. Yan nando na po ng marami ngayon kasi bigla na lang nawala. So another Ador Mawanay na sabit din noong panahon na yon si Mike Defensor na nagtestigo po laban kay Ping Lacson noon. And later on, na found out nagsisinungaling pala. So yun, mga kababayan. Kaya nga po, kahit si Maring Winnie Monsod, duda, mga kababayan. Yan sabi rito, Mike Defensor's involvement cast doubt on Orly Gutesa's credibility, sabi po ni Winnie Monsod. Report siya ng politico.com.ph. Pag nandyan si Mike Defensor, magduda na kayo. May masamang records na kasi, yung kay Ador Mawanay. May thumbprints ni may thumbprints ni Mike Defensor. Yan si Maring Winnie, duda. So sabi dito sa report ng politico.com.ph, former Socio-Economic Planning Secretary Winnie Monsod said former Representative Mike Defensor's involvement cast doubt on the credibility of Senate witness Orly Gutesa, a former Marine officer who allegedly delivered gas filled luggage to former Ako Bicol Party List Representative Elizaldico and later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Tinanong si Maring Winnie kung sino sa mga witness niya ng Senado ang tingin niya most credible, appeared to be most credible. Sagot ni Winnie Monsod, si Yosek Roberto Bernardo Anya ng DPWH, who admitted his involvement in the anomalous flood control projects and identified Senator Francis Escudero, former Senators Ramon Bong Revilla Jr. and Nancy Binay, and Elizaldico as among those who allegedly received kickbacks. Sabi ni Maring Winnie, Bernardo appears to be credible because he has admitted fault. The others, first, they claimed that they are innocent, and when it was clear that they were guilty, they decided to cooperate. But Bernardo and Bryce Hernandez and later Henry Alcantara, when he decided to finally face the music, they all seem to have the same story. Ngayon, pagdating kay Gutesa, sabi po ni Maring Winnie, now Gutesa said, the Marine officer seems credible, but Mike Defensor, who was the one who found him and led him to Senator Rodante Marcoleta, has problem with respect to this witness thing. Sabi ni Maring Winnie, si Mike Defensor niya has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. At least that's what I read and that is what I have been reminded of by, sabi po ni Winnie Monsod. May history pala, mga kababayan, pag nadikit kay Mike Defensor. Nawawala ng credibility kasi unang-una, may history si Mike Defensor ng pang-i-influensya sa testigo and training witnesses. At saka yung pag-disappear ng witness, tulad ngayon si Gutesa nag-disappear bigla. At saka yung affidavit niya, mga kababayan, peke yung notaryo. So malamang sa malamang, pag in-examine po ninyo, pati yung affidavit niya, hindi ka paniwala yung kwento. Kahit gamitan natin ng matiks-matiks, mga kababayan, yung 48 million na diniliver daw mali-maleta, naniwala kayo sa kwentong yon. Gamitan natin ng mathematics. Simple computation lang po.
Ayan 48 million na 1,000 bills equals 48,000 pieces. Each bill equals 1 gram. 48 kilos. Idagdag pa yung per maleta plus plus 5 kilos ang kada suitcase po. So bali 53 kilos each. 46 suitcases daw. 2 times 53 equals 2.4 tons of cash. Napakabigat. 2.4 tons of cash. Meaning, kailangan mo ng 3 van at security team para madala yan. At saan daw dinala? Sa Forbes Park daw, mga kababayan. At sa Horizon Residences na wala man dong bangko. 3 van yung nagdala ng maleta sa high-end area. Walang ibang nakapansin sa kanila. High-end yung area po. So kahit 30 minutes lang sila doon, siguradong may makakapansin sa kanila. Guards, CCTV, kapitbahay. Baka nga po sa pagpasok pa lang nila sa gate, timbog na sila po. Pero ang nakapagtataka, mga kababayan, walang witness, walang footage na present man lang si Gutesa para patunayan na pumasok sila doon. Kwento lang, mga kababayan, sa affidavit na kino-coach pa ni Marcoleta. Pigay pa na yung notaryo. Maniwala kayo doon sa kwento? Yung notaryo peke. Kaya sabi ng mga abogado, falsos in uno, falsos in omnibus, false in one, false in everything. O diba, mga kababayan? At nang i-check yung background ni Gutesa, napag-alaman ang mga sumusunod. Ang sabi, si Gutesa ay dating marine officer at naging security detail ni Saldico noong 2024. Pero nag-react, mga kababayan, nito si Saldico na hindi man talaga nakadetail ito sa kanya kundi sa kanyang pamilya. So hindi personal sa kanya. Yung mga dating assignments naman ni Gutesa, itong mga sumusunod. 2016 kay Nicanor Faildon, Customs, tao ni Digong. 2018 kay Martin Andanar, PCO, tao ni Digong. 2020 kay General Bantag, Bucor, now in hiding. 2022 kay Sara Duterte. Baka niya, Mr. Maravillas, kasama na sa lungga ni Bantag. Di natin alam. Diba, mga kababayan? Kaya confident si Gutesa, nga pa si Bato. Yan pala biglang nag-disappear. Mga kababayan, hindi na nagpapakita ngayon. So makikita ninyo sa mga ebidensya po, sa kanyang background, malapit siya sa kampo ng mga Duterte kaysa kay Kung Martin Romualdez. At mismo mga dating kasama sa trabaho ni Gutesa, mga empleyado ni Saldico, ang nag-affidavit mismo, nag-deny doon sa mga kwento ni Gutesa dahil po sa mga inconsistencies. Pati nga yung affidavit niya, hindi niya maayos yung pag-deliver ng pagbabasa kasi baka may gumawa ng script, pinabasa lang yun sa kanya. O diba? Alatang alata po, ay blood si Marcoleta po, basahin mo lang niya. Yan o. Potol na niya siya. Hindi siya familiar ng script. Huwag kang nagmamadali. Kung nakasulat, basahin mo. Yun ang basahin mo. O, paragraph 20 niya. Lalabas at lalabas po ang totoo. At kitang-kita natin ang katotohanan doon pa lang sa pagbabasa ng script. At may nagsisinyas pa. So hindi na tayo nagtataka, mga kababayan, kasi kahit si Digong noon, sanay sila sa pag-manufacture ng kwento. Pagtatanim ng ebidensya, sanay sila. In-admit mismo ni Digong. Yan report dito ng Inquirer. November 13, 2024, Duterte admits to planting evidence as Davao Mayor calls it a strategy. Partian niya yan ng ating strategy. So hindi kataka-taka kung bakit biglang nag-disappear si Gutesa at hindi nagpakita sa DOJ. Kasi sigurado igigrill siya doon sa DOJ. Magkakabol-bol yung kanyang kwento.
at mabubuking na yung akusasyon niya kay Martin Romualdez, gawa-gawa lang, parte ng script. Sabi nga dito sa opinion column ni sino ba to? Charlie Manalo, an ill-crafted script published noong October 5, 2025, Manila Times. Sabi diyan, last Thursday, the whole telenovela Loving Nation were treated to a bombshell of an episode in the Great Senate hearing on the flood control project's anomaly. Playing the central roles were Senator Rodante Marcoleta and ex-Marine Sergeant Orly Regala Gutesa. Marcoleta introduced Gutesa as a witness, so wasted no time in divulging his role in delivering suitcases of money to former House Speaker Martin Romualdez and former Appropriations Committee Chairman Saldico. Sabi niya, unfortunately, in their effort to pin down Romualdez and Co., they failed to consider the biggest factor in the very meat of Gutesa's bombshell expose, its technical passability. According to Gutesa, he along with other aides delivered 46 suitcases of cold cash to Romualdez and Co., each containing 48 million for a total of 2.2 billion pesos. Wow! But then, let's check on its technical aspect. So ito nga yung present natin mga kababayan kanina. 48 million of 1,000 bills would equal 48,000 notes. So just imagine niya how difficult it would be to carry a compact suitcase weighing more than 50 kilos each. In fact, most airlines refuse to accept check-in luggage weighing more than 35 kilos as it would not only be difficult for the personnel to carry such heavy load, but would also pose danger for them in lifting such load. Kaya sabi rito, now, how many vans would be needed to transport that much money with 46 suitcases weighing 52 to 53 kilos each? That would total about 2.3 to 2.4 tons. With the van's capacity pegged at 1 ton each, Gutesa would have to employ the services of at least 3 vans. That, of course, excludes the required security personnel to guard such an enormous amount of money. How many personnel? I'm not sure how many 52 to 53 kilo suitcases can one person carry in a delivery operation not expected to last an hour, as that might attract too much attention. In fact, sabi niya, a delivery of that magnitude would attract attention even if the operation would take no more than half an hour, as obviously they would be no bunk inside a post subdivision such as Forbes in a high-end residential condominium, the Horizon residence. So why would there be vans unloading suitcases of money in a particular house or unit there? But the flow in the script does not end there. Whoever produced that particular episode in the Senate telenovela may have picked the wrong actor in Gutesa. Kasi nang iba crown check po si Gutesa, napag-alaman na mas malapit sa mga Duterte po. And dati pala mga kababayan na security officer ni Vice President Sara Duterte mismo. You see, mga kababayan, kaya hindi na tayo magtataka kung bakit hindi na nagpakita po. Missing hanggang ngayon. Nasunog agad yung witness po. Unang nasunog yung affidavit niya. Unang nasunog yung affidavit kasi yung notaryo. So makikita ninyo, mga kababayan, sa takbo ng kwento. Anyway, hindi na tayo nagtataka kasi this is not the first time na ang Duterte Network, mga kababayan, gumagamit sila ng manufactured witnesses and evidences. Kasi, di ba, inamin mismo ni Digong na nagtatanim sila ng ebidensya. So, hindi malayo na ito yung gawain nila, mag-manufacture ng mga ebidensya para i-smear yung kanilang mga political opponents. Di ba po? Mga kababayan? Yan mismong mula sa bibig ni Digong. Duterte admits to planting evidences as Davao Mayor calls it strategy. So hindi malayo na strategy din ito
At naalala ninyo, before ng pag-appear ni Gutesa sa Senado, si Sara Duterte pumunta ng Senado, inahanap si Marcoleta. Wala mang sinabi kung anong sadya. Basta't ginanap si Marcoleta, sinalubong ni Amy Marcos, ni Bato, ni Bongo. Yan po, nang pumunta siya sa Senado, report ng GMA. Yan o. BP Sara Duterte nasa Senado para bisitahin si Rodante Marcoleta ngayong araw, September 17. Sa video na ibinahagi ni Senator Amy Marcos, makikitang kasama ng senadora ang bise. Yan o. Di man sinabi kung naon sadya kay Marcoleta, ba't tinahanap niya? Baka yun, kinausap tungkol doon sa witness. Baka lang po, kasi hindi ko man narinig, wala man ako doon. Pero, panoorin natin. Guys, pag-giveaway muna. Giveaway nyo muna. Pupunta pa kay Manang. Kakagulo yung media. Okay, sa photo. Ayan si Bato, si Bongo, parang Rayna si Sara. Kaya pag nagpapaniwala kayo sa mga sinasabi ng kampo ng mga Duterte, mahina kayong nilalang. Ano ba? Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Bye-bye po.